Walang kaibigan, walang ingay, resulta lang. Yan pa lang, kinakatakutan ka na ng marami. Hindi dahil malupit, kundi dahil pinapakita nito ang katotohanan iniiwasan nila. Sinasabi ng mga tao na gusto nila ng tagumpay, kapangyarihan, disiplina, kadakilaan, pero natatakot sila sa sandaling kailangan nito ng pag-iisa. Gusto nila ng proseso na walang sakripisyo, lago ng walang hirap, tagumpay na walang katahimikan. Kaya nananatili silang pangkaraniwan dahil ang tunay na resulta sa katahimikan nabubuo, hindi sa gitna ng maraming tao. Ang totoong lakas, hindi nabubuo habang naiintindihan ka ng iba. Nabubuo ito habang mag-isa ka. Hindi nauunawaan pero tuloy pa rin. Karamihan, binupuno ang buhay ng ingay para takasan ang sarili nila. Sa katahimikan, walang distraction, walang papuri, walang palusot. Ikaw lang at ang totoo mong estado ngayon. At nakakatakot yun, lalo na kung hindi ka pa talaga kumikilos. Ang kaibigan pwedeng maging comfort, pero tandaan mo, delikado ang sobrang comfort. Ang ingay parang buhay, pero dahan-dahan nitong pinapatay ang focus. Nauubos ang oras sa usapan, nalilihis ang direksyon dahil sa opsyon, at lumalabo ang desisyon dahil sa emosyon. Habang mas maraming tao ang pinapapasok mo sa isip mo, mas nawawalan ka ng kontrol sa buhay mo. Hindi mo kailangan ng maraming kaibigan. Kailangan mo ng matinding disiplina. Hindi mo kailangan ng mas maraming usapan. Kailangan mo ng mas maraming aksyon. Bawat oras na ginugugol mo sa pag-uusap tungkol sa goals, oras yun na ninanakaw sa pag-abot nito. Ang karamihan nakapokus sa pagre-reklamo, sa pangarap, sa pagtakas. At tandaan mo, hindi lahat kayang samahan ng taong seryoso sa pagtangat. Kaya minsan, hihilain ka nila pababa. Sabihin nila, mag-relax ka na. Enjoy mo lang ang buhay. Dahan-dahan lang. Pero ang totoong nilang ibig sabihin, tumigil ka sa pagpapaalala sa akin ng mga bagay na hindi ko kayang gawin. Kapag pinili mo ang katahimikan, sasabihin nilang malamig ka. Kapag dumistansya ka, sasabihin nilang nagbago ka. Kapag tumigil ka magpaliwanag, iisipin nilang mayabang ka. Hayaan mo sila. Hindi kayo pinanganak para magustuhan. Ipinanganak ka para gumawa ng bagay na hindi natatanggi. Ang resulta, hindi nangangailangan ng approval. Nagsasalita ito ng mas malakas kaysa kahit anong opsyon. Ang pinakamalalakas na isip nabubuo sa pag-iisa. Hindi dahil ayaw nila sa tao, kundi dahil pinapahalagan nila ang oras nila. Sa katahimikan, tumatalas ang isip. Sa pag-iisa, tumitibay ang sarili. Kapag walang pumapalakpak, walang nakakakita, walang nakakaalam, doon lumalabas ang tunay mong pagkatao. Kahit sino kayang magsipag kapag pinupuri, pero kaunti lang ang tuloy-tuloy kahit walang pumapansin. Nakaka-addict ang ingay, notifications, message, group chats, trends. Pakiramdam mo may ginawa ka, pero hindi ka naman umuusap. Kapag pinutol mo yan, kasi mula hindi komportable, parang may kulang, parang may namimiss ka. Pero ang totoo, ang namimiss mo, pagiging pangkaraniwan. Minsan, ang mga tao sa paligid mo, kahit mabuti, nagiging hadlang. Ang takot nila, nagiging duda mo. Ang limitasyon nila, nagiging hangganan mo. Ang lifestyle nila, nagiging normal mo. Hindi mo kailangan ng kaaway para mapikon. Sapat na ang comfort. Ang kadakilaan, nangangailangan ng paglayo. Hindi permanente, pero sinadya. Hanggang maging matatag ka. Walang ingay, walang palusot, walang impress. Trabaho lang, paulit-ulit, consistent, mag-improve araw-araw. Kapag nawala na ang motivation at disiplina na lang ang natira, doon nagsisimula ang tunay na resulta. Hindi ito maingay, hindi ito dramatic, tahimik lang pero tuloy-tuloy. Isang desisyon kada oras, isang maagang gising, isang gabing piniling magtrabaho kaysa magpahinga. Kapag tumigil ka sa pagpapaliwanag ng sarili mo, nakakatipid ka ng enerhiya. Kapag tumigil ka sa paghahanap ng approval, nagiging malinaw ang isip mo. Kapag tumigil ka sa pagsasabi ng plano, mas tumataas ang execution mo. Karamihan, maraming salita, kulang sa gawa. Ang katahimikan, pinipilit kang kumilos. At minsan tatamaan ka ng lungkot. Mapapatanong ka, sulit ba to? Nakikita mo ang iba parang masaya, kahit kaunti ang ginawa. Pero pagsubok lang na, short-term comfort o long-term power. Ang mahihinang isip pinipili ang comfort, ang malalakas pinipili ang layunin. Tandaan mo, ang resulta, walang pakialam sa nararamdaman mo. Wala itong pakialam kung pagod ka, kung mag-isa ka, kung hindi ka naiintindihan. Tumugon lang ito sa effort, consistency at disiplina. Malupit pero batas. Habang gumagaling ka, kukonti ang makakaintindi sa'yo. Magbabago ang priorities mo. Bababa ang tolerance mo sa nonsense. Mawawalan ng saysay ang small talk. Hindi ka nagiging malamig, nagiging focus ka. At ang focus, sandata yan. Darating ng araw, mapapansin nila ang pagbabago. Hindi dahil sinabi mo, kundi dahil halata na. Tatanungin ka nila kung paano mo nagawa. Sabihin nilang swerte ka. Pero hindi nila makikita ang katahimikan, ang pag-iisa, ang sakripisyo. Hayaan mo sila. Hindi ka nawala, nag-invest ka. Hindi ka lumayo dahil galit ka. Lumayo ka para sa future mo. Hindi ka naging walang emosyon. Matuto ka lang mag-control. Dahil ang emosyon, tools lang yan. Hindi sila dapat mag-lead. At tandaan mo to, ang walang kaibigan, hindi ibig sabihin galit ka. Ibig sabihin may priority ka. Ang walang ingay, hindi ibig sabihin sasabihin kulang ka. Ibig sabihin focus ka. At ang resulta lang, hindi ibig sabihin obsessed ka. Ibig sabihin may malinaw kang layunin. Hindi ka naghahabol ng approval. Gumagawa ka ng bagay na nagiging walang silbi ang approval. Gumagawa ka ng bagay na gagawing walang silbi ang approval. Ang landas na tinatahak mo, hindi para sa lahat. Kung kaya ito ng lahat, hindi ito magiging espesyal. Kung kaya ito ng lahat, hindi ito magiging malakas. Ang pag-iisa hindi sumpa. Patunay itong
ginagawa mo ang hindi kayang gawin ng iba. At dahil doon, makukuha mo ang mga bagay na hindi nila kailanman maabot. Manatiling tahimik, manatiling disiplinado, manatiling mapanganib. Hayaan mong magsalita ang iba habang ikaw kumikilos. Hayaan mong magduda sila habang ikaw bumubuo. Sa huli, kumukupas ang salita, nawawala ang ingay, namamatay ang opinyon, pero ang resulta nananatili. Habang mas pinaghihirapan mo ito sa katahimikan, mas malakas ang magiging boses ng resulta mo. Mapapansin ka rin nila, hindi dahil humingi ka ng atensyon, kundi dahil hindi ka na pwedeng baliwalain. Hindi kailangan ng palakpak ang tagumpay. Hindi kailangan ng cheer. Bawat maliit na panalo, bawat hakbang pasulong, habang gabing puyat, bawat maliit na plano, bawat hakbang pasulong, bawat gabing puyat, bawat maagang gising, lahat yan naiipon hanggang sa maging isang bagay na hindi mapipigilan. Iginagalang ng mundo ang lakas, hindi kasikatan. At ngayon, naiintindihan mo na yun. At ang kalamang yun, mas mabigat pa sa kahit anong sandata. Bawat distraction na tinatanggihan mo, isang hakbang papunta sa master. Bawat usapang iniiwasan mo, isang hakbang papunta sa kasalukuyan. Bawat attachment na binibitawan mo, isang hakbang papunta sa malinaw na isip. Karamihan sa tao, addict sa comfort, sa validation, sa alim. Ikaw, addict ka sa resulta. Kaya iba ka, kaya mapanganib ka, kaya hindi ka basta matitigil. Asahan mong may tututol, sabihan ka nilang sobra ka, pag-uusapan ka nila patalikod, himig silang matatakot sa determinasyon na wala sila. Ayos lang yun. Hayaan mo silang magsalita. Habang sinasayang nila ang oras sa ingay, ikaw gumagawa ng resulta. Ikaw gumagawa ng bersyon ng sarili mo na hindi kayang tapatan. Gawin mong kalasag ang kalituhan nila. Gawin mong sandata ang pagdududa nila. Dahil sa huli, oras ang husga. Wala itong pakialam sa palusong, wala itong pakialam sa emosyon, wala itong pakialam sa opinyon. Ginagantimpalaan lang nito ang aksyon, at ang aksyon nagsisimula sa katahimikan. Pinili mo ang mas mahirap na landas, mas tahimik, mas mabigat, ang landas ng resulta. Marami ang bibigay dito, at ayun ang dahilan kung bakit ka nito pinapatibay. Sakit, sakripisyo, pag-iisa. Ito ang tools ng mga elite. Iniiwasan ng karamihan pero ikaw tinatanggap mo. Kaya hihigitan mo sila. Ang disiplina hindi pansamantala. Hindi ito mood, hindi ito pace, lifestyle ito. Ito ang humuhubog sa bawat desisyon mo, bawat kilos mo, bawat iniisip mo. Pwedeng mawala ang tao, pwedeng tumahimik ang paligid, pwedeng mawala ang distraction, pero ang disiplina dapat manatili. Ito ang pundasyon mo. Kapag hinayaan mong manaig ang emosyon o comfort, babalik ka sa pagiging average. Ang pagiging average madaling simula, pero mahirap takasan. Naranasan ko na yan. Darating ang mga araw na gusto mo nang sumuko. Kapag pagod ka na, kapag puno ng dudang isip mo, kapag sumisigaw ng katawan mo para huminto, doon ka hinuhubog. Hindi sa panalo, kundi sa laban. Ang mahihina umaatras. Ang average nagrereklamo, pero ikaw, hinaharap mo, pinag-aaralan mo, ginagamit mo. Bawat hirap ginagawa mong gasolina. Diyan humuhulma ang resulta mo sa apoy na hindi kayang pasukin ng iba. Walang kaibigan. Hindi ibig sabihin mag-isa ka habang buhay. Ibig sabihin may kontrol ka. Ikaw ang pumipili kung sino pinapakinggan mo. Kung kailan ka papasok sa ingay. Kung saan mo ilalaan ang enerhiya mo. Hindi mawawala ang ingay, pero matututo kang init ito. Ang resulta hindi instant, pero dumarating ito paunti-unti, tuloy-tuloy. Nakita ng iba ang dulo, pero hindi nila nakikita ang simula. Hindi nila nakita ang grind, ang plano, ang sakripisyo, ang presyo ng mastery. Hindi ito libre, hindi ito madali, at kadalasan mag-isa. Pero kapalit nito kalayaan. Natututo kang tumayo mag-isa, magtiwala sa sarili, kumilos ng walang ingay, at yung kalayaan, bihira, malakas, mapanganib. Sa bawat araw na pinipili mo ito, nagiging version ka ng sarili mo na hindi mabibili, hindi makukontrol at hindi mababasag. Tandaan mo, ang resulta hindi swerte. Produkto ito ng consistency, tamang desisyon, at matinding focus. Tigilan mo ang shortcut, tigilan mo ang validation, tigilan mo ang pagpapadikta sa iba. Bawat distraction na iiwasan, bawat option hindi pinapansin, isang pirasong kontrol lang nababawi mo. Bawat sakripisyo, isang panalo. Magawa ka ng sarili mong kuta, at ang kuta na yan hindi kayang sirain ng ingay ng mundo. Darating ang araw, magiging normal na lang sa iyo ang katahimikan. Pag-iisa magiging kalayaan, ang hirap magiging instinct. At balang araw, titignan ka nila at magtataka. Paano siya naging unstoppable? Hindi mo na kailangan sumagot dahil ang resulta mo ang magsasalita para sa'yo. Yan ang tunay na kapangyarihan. Hindi maingay, hindi nagpapapansin, pero hindi matitina, hindi maitatanggi. Walang kaibigan, walang ingay. Resulta lang. Hindi ito simpleng idea. Lifestyle ito. Landas ito ng mga tumatangging maging average, tumatangging madistract, tumatangging sumuko. At sa huli, habang ang iba ay naghihintay pa ng tamang oras, naghahanap ng approval, nagrereklamo sa buhay, ikaw nakuha mo na ang gusto nila. Dahil pinili mo ang pag-iisa, pinili mo ang katahimikan, pinili mo ang disiplina. At dahil doon, nakabuo ka ng isang bagay na hindi magagalaw, hindi apektado ng opinyon, hindi natitinag sa ingay, hindi umaasa sa tao. Purong resulta, walang tigil, hindi matitinag. At ngayon naintindihan mo na ang pagiging mapanganib hindi galing sa galing, hindi galing sa paghihiganti, hindi galing sa atensyon. Galing ito sa pagpili ng realidad kaysa sa comfort, kaysa sa approval, kaysa panandali ang saya. At iisa lang ang nirerespeto ng realidad,
resulta. Walang kaibigan, walang ingay, resulta lang. Simpleng linya, pero kayang wasakin ang lahat ng palusot. Kayang ilantad ang kahinaan, kayang bumuo ng alamat. Panatilihin mo to, hayaan mong gabayan ka nito sa bawat desisyon, sa bawat galaw, sa bawat araw.